Sa isang emosyonal na sandali sa burol ni Ricky Davao, buong pusong binigkas ni Jackie Lu Blanco ang kanyang eulogy para sa dating asawa. Sa harap ng pamilya, kaibigan at mga kasamahan sa industriya, ibinahagi ni Jackie Lu ang kanilang pinagsamahan bilang magkaibigan, magkaasawa at magulang ng kanilang 3 anak. Aniya, hindi man tayo nagkatuluyan sa huli, lagi kang may espesyal na lugar sa puso ko. Maraming salamat sa lahat ng alaala. Ipinahayag rin niya ang paghanga sa dedikasyon at kabutihang loob ni Ricky, hindi lamang bilang aktor kundi bilang ama at kaibigan. Ang kanyang mensahe ay naging paalala ng tunay na pagmamahal at respeto kahit sa gitna ng hiwalayan. Isa itong pagpupugay sa buhay at alaala ng isang dakilang artista at mabuting tao. Alam mo, ngayon ko masasabi na hindi po lahat ng mga personalidad ay itinitinda ang bulait nila sa publiko. Ibig sabihin ng bulait, yung mga kalihim-lihiman na mga pangyayari sa kanilang pribadong buhay. Na-shock ang buong mundo sa mga kwento, sa eulogy para kay Ricky. Of course naman, nakakatuwa na ngayon talaga ito yung eulogy na para sa pumanaw talaga kay Ricky Davao nakasentro. Di ba? Opo, dahil sabi ko nga, di ba, bago tayo magsimula, dahil alam mo, yun ang pinaka-perfect na eulogy sa lahat na napanood ko na nag-eulogy, yun ang pinaka-perfect. Oo, tama yan. At walang nasagasaan, walang napatambisan, puro tungkol lang kay Ricky mula sa pamilya, mga kaibigan, katrabaho, mga idinirect na artista, kay Ricky lang talaga nakatutok ang camera at ang kanilang atensyon. Ang ganda-ganda talaga. Alam mo ba, napansin ko na lang umiiyak na ako nung nagsasalita si Jackie Lu, pero sinasamahan niya ng komedya. Yun na nga, ang pakasaya. Diba? Kasi ngayon lang po natin nalaman, sabi niya, nung nasa ospital po kami, 3 kaming babaeng nandon. Sabi niya, si Cheryl, si Malka. Si Malka at ako. Lumapit daw yung doktor sa kanya, "Ma'am, can we please talk?" "Oh, ano po yung doc?" "Nasa ICU na raw si Ricky noon. May dagdag pa po bang impormasyon? Ano ba?" Sabi niya, "Kasi I don't know po how to address you." Sabi niya gano'n. "I am the wife, the ex," sabi daw niya. Pero, sino po yung nakapula? Si Malka daw yon. She is the girlfriend, she is the partner of Ricky. Yun pong isa, ayan na si Cheryl. Si Cheryl, yung nanay ng bunsong anak ni Ricky. Sabi niya, "Okay po kayo?" "Obviously," sabi niya. Di ba nakakaaliw? 3 babae sa buhay ni Ricky ang nagkakasama-sama sa ospital. Naniwala tayong nabalita ang anuman. Hindi ipinost, hindi ipinagbakaingay. Ngayon lang natin nalaman, di ba? Oo, yun ang maganda. Yun ang revelasyon na mahahanga ka na naitago nila ng matagal na panahon. Tapos ipinakilala nila nung katapusan na eto po si kaming lahat. Ito na yung wala na kasing bubuksan pa ng mga pahina ng libro. Ititiklop na nila yung libro ng buhay ni Ricky Davao. At sabi nga niya kay Senator Jinggoy, kasi lagi niya kinukwento kay Senator Jinggoy yung pag magkakasama kaming 3, kami si Aida, si Lorna, o si Pe. Yung tawa na naman yung mga tao. Diba? Tawanan talaga. Lahat ng nagsalita, niti, alam mo yon, malaman, na punong-puno ng pagmamahal. Grabe si Ricky, no? Ibang klaseng magmahal ng pamilya, kung paano niyang, hindi naman natin masasabi na nagpalit-palit no? Sa bawat panahon, iba. Pero napagkasundo niya, yun ang pinakamaganda ron. Yun. Gawa niyang pagkasunduin. Correct. No? At saka overwhelmed pa si Jackie Lu dahil sa daming taong dumating na nalaman niya na, ay, ganito talaga to si Ricky daw, pala kaibigan, sa mga kasamahan. Ito yung gusto ko yung sinabi ni Jackie Lu na, nandito po kayo ngayon dahil hindi kayo naaawa sa aming pamilya. Hindi kami lang ang mahal nyo. Ang minahal nyo po ay si Ricky. Kumbaga extension lamang sila. Ganun katindi ang pagmamahal na itinanim ni Ricky sa industriya ng lokal na aliwan, sa pelikula at telebisyon. Kaya sabi niya, alam ko, you're all here
because you loved Ricky, sabi niya. At sila ang extension. Ang dami. Pati yung kay Ricky May, kung paano siyang pinangalanan na Ricky May, nakakaaliw, di ba? Sorry, Mamita. May is out now. Sabi niya, kasi nga, di ba, member siya ng LGBTQIA. Correct. At saka dito na napansin mo na walang nang agaw ng eksena. Wala talaga, kundi talaga yung, alam mo yung respeto talaga doon sa patay, yung pumunta lahat. Doon lahat ang focus. Respeto talaga. At saka ngayon lang natin nalaman na ito pala yung sitwasyon na pinagdaanan. Pero wala tayong nalaman. Sabi ni Juris Dr. Chanel, masakit makita ang pinagdadaanan ni Miss Jackie Lu Blanco. Ang hirap manatiling matatag lalo na kung sunod-sunod ang pagkawala ng mga mahal sa buhay. Pero saludo tayo sa kanya dahil sa kabila ng matinding pagkawasak ng puso ay pinili niya ang dignidad at pananahimik. Minsan ang katahimikan ang pinakamatapang na paraan para makaahon at magpatuloy. Di nga ba sabi ko, hindi naman ngayon at nagsasalita ang tao, maririnig na. Hindi natin kailangan sumigaw para lang tayo marinig. Pinakamabisa pang ang paraan, pananahimik, di ba? Ayan ang ginawa niya talaga. Yes, yan po talaga ang eulogy, lalo nung si Jackie Lu na nagsasalita. Sabi naman ni Tony Boy, si Karagay. Talagang sport lang si Jackie Lu dun sa dalawang babae ni Ricky. Yun ang eulogy. Walang mga patampisaw, walang mga parinig, walang pagsisip-sip sa namatay. Rest in peace, Frederick Charles Abiera, Davao. Ayan ako. Dito yung may mga hinihiwa. May hinihiwa ang kutsilyo dito sa mga ganitong komento para hindi natin papangalanan, di ba? Iba't ibang babae, sabi naman ni Edeletada, sa magkakaibang panahon at sitwasyon. Mga babaeng magkakasundo at hindi maingay. Ngayon lang lumabas na 3 pala sila, pero respeto pa rin silang tingnan. Tama, Diletada. At sabi ni Tita Nene Olanday, napakaganda ng eulogy ni Jackie Lu kay Ricky Davao. Napaiyak ako. At kahit nahiwalay sila, ay napakaganda ng kanilang relasyon. At wala tayong naririnig na intriga. Tita Nene, ayan. Nung dumating kasi si Ricky sa buhay ni Jackie Lu, kabe-break lang nila ni Martin Rivera. Yun nagpapagaling pa siya ng puso. Ayaw niya kay Ricky noon, aminado siya. Sa interview namin, ayaw niya talaga. Kinukulit daw siya ni Ricky araw-araw. Minsan daw pinagbababaan niya na ng telepono, naiinis siya. Pero nung tumigil daw si Ricky sa pagtawag-tawag sa kanya, siya daw nagtaka, bakit kaya? He's not siya naman ang naghanap. Siya naghanap. At doon na nagsimula ang lahat. Ayan. Tiyak po at peace ang pumanaw pag ganyang nagkakasundo ang kanyang mga naulila. You may rest in peace now, Sir Ricky, sabi ni Dan Clavesillas. Ang ganda-ganda. Tapos sabi ni Ching Bautista Silverio, hindi pala annulled ang marriage na Jackie Lu at Ricky Davao. Who would have known? Napakaganda ng relationship nila. He made sure na okay ang mga anak nila at walang animosity among his other children from other women. Respect begets respect. Totoo naman to Hindi sila nagpaanal at inamin ni Jackie na kaya nila hindi pinagkasunduan ng pagpapaanal. Hindi nila alam kung anong susunod na magaganap sa darating na panahon. Malay nga naman nila kung baka isang araw, maisip nila na hinahanap pala kita. Ako rin. Bubuo nila. Diba? At saka di ba kahit nung kasagsagan nung hiwalay nila, wala man lang mga pangit na maririnig ka mula sa kasi ganin yan, kasi ganito yan. Wala talaga. Mas minabuti lang manahimik pareho, di ba? At saka walang naniniwala na hiwalay na sila kasi nabubuhay pa rin sila at magkasama sa isang bubong. Pero 10 years na lang yon, hindi 20. Kasi yung pangalawang 10 taon, andun pa rin si Ricky, pero hindi na sila maayos. Yun. Pero wala tayong nalaman. Diba? Ayan. Clap, 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 sabi ni Wating Wating. Isang alamat ka, Miss Jackie Lu Blanco. Class act to follow. Sending heartfelt condolences. Stay strong, sabi ni Wating Wating. Ito ang pinakamataas na hibla ng pagbibigay respeto sa isang pumanaw. Isipin mo, maraming kulang, maraming labis, pero hanggang sa huli, I've always loved you, sabi niya. And I will always love you.
Yun ang sinabi ni Jackie Lou. Napakaganda talaga. Sana maging huwaran, di ba? Talagang maging huwaran sana. Nakakaano. Ay, nako.